Hi guys! Kumusta? Okay, pang-apat na try ko na ata 'to. Hindi siya nare-record. Pero sana this time ma-record na para mai-post ko na 'to. Regarding to dun sa nabasa ko kagabi bago ako makatulog. Actually, hindi ako nakatulog dahil dito. So, nakikita ninyo yung aking nasa background. Yan yung libro or Japanese manga book ni um, Ryo Tatsuki. Isa siyang Japanese manga artist na may mga uh, premonitions. Ang kaibahan ni, feeling ko ang kaibahan ni Ryo is napipredict niya with specific dates yung mangyayari. So, marami na siyang napredict. Sa 20 predictions niya, 12 na dun yung nangyari. Isa na dyan yung nangyaring disaster sa kanila nun sa Japan. Isang tsunami noon, 2011, na-predict niya noong 1999. So imagine ninyo na nalalagyan niya ng dates yung kanyang mga predictions. So ngayon, may bago siyang prediction. Actually, in-update niya to nung 2021. So, bothered ako kasi syempre, kasama tayo dito. Um, yung Pilipinas, kasama sa na-predict niya. Isa din tayo sa mga na-predict niya noon. Yung Mount Pinatubo ay puputok. So, nakakamangha, nakakatakot. Pero syempre, ang magagawa natin ay magdasal. Sabi nga, um, ang magagawa lang nila ay manghula. Pero what if itong mga hula na ito ay nangyayari? 'Di ba? Nakakatakot, 'di ba? Ang pwede nating gawin ay magdasal. So, nakikita ninyo yung date, July 5, 2025. Um, nahulaan niya na magkakaroon tayo ng malaking lindol at magkakatsunami. Ang masaklap, 3 times nung nangyari sa Japan. Yung ganong kalakas yung kanyang prediction. Um, Etong mga predictions na 'to, naisulat niya 'to sa kanyang libro na may pamagat na The Future I Saw. So, ayan nakikita nyo yung may X diyan, start yung lindol. Um, at syempre 'pag may lindol, may tsunami. Ito ay may kinalaman sa tubig. So, nakakatakot kasi wala tayong laban sa tubig Sa kahit na ano naman sigurong disaster, wala tayong laban Lalo na at pinabayaan na natin ang kalikasan. So, ayun no, paano ba natin ah, kukontrahin to? Siyempre, dasal at huwag natin paniwala ang mangyayari. Pero kaya ko to vinlog, just to let everybody know at para din kung sino man na makakapanood nito, ma samahan niyo ako magdasal. Walang malakas na panlaban kundi dasal. Pag marami tayong nagdadasal, makokontra natin to. At huwag nating paniwala ang mangyayari to. Alam nyo, um, ang hirap sabihin na nakaka-flatter na. Hindi Kasi disaster itong pinag-uusapan natin. So, ayun, yung mga propesya ni Ryu Tatsuki na tomorrow at exact 4:18 lilindol at magkakaroon ng mataas na pagbaha. 3 ulit na malakas kumpara dun sa nangyari sa kanila noong 2011 sa Japan. So, may mga nauulat na no, at nasusulat na may mga tremors na sa Japan noong June. Tayo rin naman, meron na rin tayong mga lindol. Itong June lang meron na Na-experience ko din siya
dito rin sa taas, nandito ako sa taas. As in, malakas din. Let's pray, 'di ba? Walang malaking pangontra kundi magdasal. So, ito ay ini-inform ko lang kayo. So, naging curious ako, hindi ako nakatulog. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin to. Kasi tomorrow na to eh. 'Di ba? Kontrahin natin, huwag natin isipin para hindi mangyari. Mas magdasal tayo at maniwala tayong maniligtas tayo. Walang ibang makapangyarihan kundi yung Panginoong nasa langit. At iingatan nila tayo. Ingatan niya tayo. So nakita ko yung kanyang libro. Nakasulat siya sa Nihongo. Nihongo ba tawag dyan? Sabi ko nga, kung bibiling ko ba to, makikita ko dito, maintindihan ko ba to. 4,000 siya eh, nasa Lazada. Naku-curious ako, siguro pag-iipunan ko, kung buhay pa tayo bukas. Tinatawa ko na lang. Pero sana hindi ito mangyari, no? Sana mag-ingat tayo tomorrow. Let's hope and pray na walang mangyaring masama sa atin bukas. Ano't ano man, balitaan niyo ako gusto ko lang kayong sabihan na itong nire-record ko is for history. Ipo-post ko sa aking YouTube. Ano siya ba? 2:45 PM, July 4, 2025. I-record ko din. Parang ito na rin yung tala-arawan natin. Makabagong tala-arawan. Itong YouTube. Na-update ko kayo na tomorrow, according sa prediction ni Rio Tatsuki, magkakaroon ng lindol 4:18 AM sa Pilipinas at sa Japan. I hope hindi ito mangyari. No? So, as you can see, yan yung mga predictions niya, kanyang mga dreams. Ang hirap, kasi specific. Hindi niya, hindi kagaya ng mga manghula rito sa atin na may mamamatay ganito, lilindo lang ganito. Pero hindi sinasabi kung anong oras at anong araw at anong taon. That's why, so I hope bukas magkita-kita pa tayo. May re-record pa akong videos at vlogs. And thank you sa panonood sa aking ginawang munting vlog. Medyo natututo na ako ng mga kalikalikot sa computer. Tinatry ko naman. Sana gumaling pa ako ng gusto, no? Sana hindi mangyari yung prediction or yung panaginip ni Rio. Kasi madami pa tayong gustong gawin. Madami pa tayong balak isagawa at gusto pa natin magtagumpay, yumaman at makaganti ng kabutihan sa mga tao nangangailangan at sa mga taong tumutulong sa atin sa pang-araw-araw. So, ayun, no? Ulitin ko, itong video vlog ko na ginawa ay isang reaction video na rin sa mga nabasa ko tungkol sa prediction, prophecy ni Rio Tatsuki, isang Japanese manga artist, na tomorrow nga daw ay magkakaroon ng lindol sa Japan at sa Pilipinas. Alam niya, hindi siya pangkaraniwan kasi sinulat niya yung kanyang libro. Matagal na. Tapos nag-update siya noong 2021 at naisama niya to sa kanyang mga predictions. So kakaiba, 'di ba? As in sobrang nakaka-amaze. Hi, yun, nakaka-amaze yung karugtong kasi inedit ko pa. Nakaka-amaze yung mga writer kasi they can predict the future. So marami tayong writer. Siyempre, yung kanilang foreseeing, according din sa mga napag-aaralan nila. So, ayokong sabihin na may possibility na mangyari tong predictions ni Rio Tatsuki. Kasi hanggat maaari wag, di ba? So, gaya ng sinasabi ko na paulit-ulit, let's pray. Kasi
walang mabisang panlaban sa mga ganitong klase ng sakuna, kundi ang magdasal. Kaya ko rin 'to ginawa 'tong video na 'to is for everybody's information at, magsama-sama tayong magdasal. Tapos kung hindi mangyari 'to tomorrow, edi masaya. Tapos mag-try na tayong magbago, magpakabuti na tayo, alagaan na natin ang kalikasan. Kasi feeling ko, maiiwasan naman natin yung napakalaking sakuna kung hindi wasted ang environment eh. Sobrang wasted ang environment. Kaya yun ang nakakatakot. Kasi konting ulan nga lang, taas na ng baha eh. Kaya for me, it's another chance kung hindi mangyari yung prediction ni Rio tomorrow. Which is, according sa kanya, na panaginipan niya na lilindol at magkakaroon ng napakalaking tsunami sa Pilipinas at sa Japan. 3 times bigger and stronger compare dun sa 2011 na nangyari sa kanila noon sa Japan. Ayun no, even nga yung COVID na predict niya eh. Pagkamatay ni Freddie Mercury, pagkamatay ni Princess Diana, pagputok ng Mount Pinatubo, pwede natin sabihin na coincidence lang yun. E paano kung meron yung mga petsa doon at taon at yung details ng pangyayari, di ba? So yun yung nakakatakot. Ba't niya alam? Hindi pwedeng sabihin mo hinuhulaan eh. Kaya nga kontrahin natin ng prayers. Sama-sama tayong magdasal. At marami pa tayong gagawin ganitong vlogs. Ako, nagpapasalamat ako sa kakayahan niya. Kasi it's a supernatural qualities and ability. Pero siguro ito ay isang way to warn us na mag-alagaan na natin ang kalikasan. Na meron lang tayong short period to live. Gumawa na tayo ng mabuti. Sana ang mga nakakapanood nito yung mga kurakot na politiko, yung mga mamamatay tao, yung mga rapists, yung mga gumagawa ng masama sa kapwa, para magbabago na sila. So yun no, siguro yun yung reason bakit may mga ganitong klase ng superhuman na tao. Kasi naniniwala akong baka totoo siya eh. 'Di ba? Hindi naman yung kagaya ng mga manghuhula sa atin na nanghuhula lang talaga. Wala akong pinaparinggan. Ang sinasabi ko lang, kakaiba siya. 'Di ba? Kasi may date. Dinodrawing pa niya. Ano yung napapanood ko sa mga pelikula. Kakapanood ko to ng pelikula. Anyway, mas gusto ko ng pagtawanan ninyo ako kaysa sa mangyari to tomorrow. So, kung magkaroon ako ng pera na marami-marami, I'd like to have a copy ng kanyang libro na may pamagat na The Future is Soft. Ito ay isang Japanese manga book na sinulat ni Ryo Tatsuki, isang Japanese nationality. At sana, yung sabi niya nga nalilindol tomorrow na madaling araw, 4:18, hindi mangyari. So, hanggang dito na lang at ako yung nag-thank you dahil sa inyong panonood. Hindi pa to ang huli. Malakas ang aking pananampalataya na magkikita pa tayo at gagawa pa ako ng videos tomorrow. Ha? Thank you po. Maraming salamat. Ingatan natin ang bawat isa and God bless.